Si Vicar Van Baskerville, na ginawa ng maling ng kanyang pamilya at ama, kahit na siya ay tapat sa kanila, ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot. Hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan, si Vicar na naisip niya sa kanyang sarili na kung siya ay mabubuhay muli, siya ay mabubuhay upang tugisin ang naglugmok sa kanya. Sa kanyang pagdarasal na hindi na bilang isang aso, ang nakakabagabag na eksena ay ipinamalas kay Vicar. Habang sinusubukan niyang maunawaan ang kanyang paligid, pakiramdam na ang kanyang katawan ay mabigat at sa hindi kilalang kapaligiran niya. Naisip niya na siya ay nasa impyerno sa bakuran ng Grand Estate ng pamilya Baskerville ay makikita ang kanilang mga crib, umiiyak, abala sa paggawa ng mga ingay, isang lalaki ang ipinakilala bilang si Patriarch ng pamilya Baskerville. Nagkomento siya na ang mga sanggol ay hindi gaanong mahalaga. Naglalakad siya sa silid, nagkomento na ang mga sanggol na natipon sa oras na ito ay basura. Habang naglalakad siya, napansin niyang tahimik si Vicar kumpara sa ibang mga sanggol. Inutusan niya ang mga tagapaglingkod na dalhin ang mga sanggol sa duyan ng mga espada. Ang mga katulong ay sumusunod sa lalaki bilang pangunahing salarin sa likod niya. Sa kanyang nakaraang buhay, nakita ni Vicar ang mas batang hitsura ni Hugo Baskerville. Naalala ni Vicar ang batang hitsura ni Hugo. Ang tanging pagbabalik-tanaw noong siya ay sanggol pa lamang. Recall lang sa kanyang nakaraang buhay. Siya ay isang asong ipinanganak mula sa isang hindi lehitimong pamilya. Habang tumatanggap ng pagsasanay sa isang mahirap na kapaligiran, ang mga mangangaso ay dapat na nakatuon sa mga misyon na kinabibilangan ng pagpatay, pananambang, at iba pa. Tinuturing lang ang isang asong tulad nila sa maruruming gawain. Ito ay upang ang Baskerville ay manatiling pinakamahusay sa 7 pamilya. Nanatiling loyal si MC dahil gusto niyang kilalanin siya ng pamilya at ni Hugo. Gayunpaman, 10 taon pagkatapos mabuksan ang tarangkahan ng pintuan ng demonyo, kahit na ang tagumpay ng mga tao laban sa mga demonyo. Kahit na nagantimpalaan na, ngunit nararanasan pa din ni MC na turing na parang isang simpleng aso. Ang pangunahing dahilan sa likod ng kanyang pagbitay ay marami siyang nalalaman. Naikayam ni Mac ang kanyang kamao, sa galit na nunumpa na hindi na muling mabubuhay pa. Gustong maghiganti agad ni MC, ngunit hindi niya magawa dahil siya ay nasa katawan ng isang sanggol. Gulong-gulong siya sa paligid. Napagtanto niya na kailangan niyang maging mas malakas at ang duyan ng swords ay ang perpektong pagkakataon. Ang Cradle of Swords ay isang pagsubok na dapat pagdaanan ng bawat bata sa pamilyang Baskerville. Ang mga bata ay itinapon sa isang duyan ng mga espada kung saan kailangan nilang maabot ang Styx River upang masuri ang kanilang talento. Ang Styx River ay isang maalamat na ilog na ginagawang bakal ang katawan ng mga bata, ngunit limitado sa bilang ng mga bata. Maaari itong makaapekto sa mga alaala ni MC na ang pinakamabilis na ruta patungo sa ilog ay isang tuwid na daan palabas ng helix na pader ng mga blades. Gumagapang si MC sa mga espada, naaalala yon sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya matanggap ang epekto ng ilog, tinitiyak na ang oras na ito ay iba para sa mga lalaking nanonood. Habang ang MC ay lumulubog sa ilog, nais na panatilihin ang lahat sa kanyang sarili hanggat maaari. Nagsisimula ng lumubog si MC sa ilog. Ang tubig ay tumatagos sa kanyang mga sugat, ang pagiging una ay may pakinabang. Tinakpan ng MC ang bibig para magtiis hanggat kaya niya. Hindi alintana ang sakit, 2 katulong ang sumisigaw sa MC na umahan sa tubig. Kung hindi mamamatay siya, tumawa lang si Hugo. Tanong pa niya kay Barry at ang punong mayordomo. Ilang oras na ang lumipas. Sumagot si Barrymore na humigit kumulang 7 minuto na ang lumipas. Natuwa si Hugo na sa katotohanang nagsasabi na maaaring namatay na si MC, dahil lumipas ang 7 minuto, tinawag ni Hugo si MC, hinihiling na lumabas siya. Hindi pinapansin ni MC ang kanyang mga tawag at patuloy na sinisipsip ang kapangyarihan ng ilog. Buong lakas, nawalan siya ng kontrol, at sa pamumuti ng kanyang mga mata, patuloy niyang tinitiis ang sakit bago siya nawala ng malay. Hinawakan ni Hugo si MC sa paa, na nagsasabi na ang pananatili sa ilog ay sapat na para sa sanggol at ininom pa niya ang tubig nito. Napansin ni Hugo na tumubo na ang ngipin ni MC. Tinanong pa ni Hugo si Barry kung ano ang pangalan ng bata. Sumagot si Barry na siya si Vicar Van Baskerville na may ngiti sa kanyang mukha, at binibigkas ang pangalan ni MC na Vicar, na nagsasabi na ang isang napakagaham na anak ay ipinanganak na sa araw na yon. Habang nakabaligtad, patuloy na binabalak ni MC ang kanyang paghihiganti laban kay Hugo. Naghihintay na petalasin ang kanyang mga pangil para sa makapaghiganti.
Ang oras kung kailan niya mapupunit ang kanyang ulo, na ginagawang mawala sa kasaysayan ng pamilya Baskerville. Si Vicar Van Baskerville ay kilala bilang isang henyo sa edad na 8, ngunit itinuturing na normal sa kanyang pamilya. Sa 20 taong gulang, kinuha niya ang mga uri ng pagpatay, paniniktik at pananakop. Sa 29 years old, naramdaman niya ang limitasyon ng kanyang swordsmanship kumpara sa ibang direktang angkan ng pamilya. Sa edad na 30, binuksan ang Demonic Realm Gate, na minarkahan ang simula ng pagsalakay ng angkan ng demons. Sa edad na 35, tiniis niya ang panahon ng pagkawasak, pinatay ang mga halimaw sa kaliwat kanan. Sa 39 na taong gulang, natapos ang digmaan kasama ang tagumpay ng tao. Sa 40 taong gulang, sa wakas ay ginantimpalaan si Vicar para sa kanyang katapatan. Ang gantimpala ay paninirang puri, maling paratang, at talem ng giletin. Iminulat ng susi ang kanyang mga mata, nakatingin sa kisame, napagtantong nurseri iyon, napabalikwas siya sa tuwa. Dahil nangangahulugan ito na nagtagumpay siya, nakuha ang kapangyarihan ng mga patpat na ilog, samantala isang katulong ang lumapit at naglagay ng isang kahon sa kuna ni Vicar, na nagsasabi kung bakit bibigyan ng madam ang ganoong bagay. Napansin ni Vicar at nagtataka kung bakit may magbibigay sa kanya ng regalo. Dahan-daang bumukas ang kahon. Ibinalik si Vicar bilang isang mahaba, madilim na figura na lumabas sa kahon. Kinikilala ito ni Vicar bilang mga ulupong na tinatawag na dagwang mambas, sa pag-aakalang ipinadala ng ginang ang mga ito upang patayin siya, na alam kung sino si madam na iilan lamang ang tawag sa pamilya, sinirit ng ulupong si Vicar. Mabilis na sinunggaban ni Vicar ang 2 ulupong sa lalamunan, habang nakangiti ng malapad na parang tigang sa dugo. Habang inaasahan niya ang gayong pagtrato mula sa Baskerville, sinakal niya ang mga ulupong na may sapilitang pag-iisip na ibagsak ang pamilya gamit ang kanyang sariling 2 kamay. Nakikita ang mga mantsa ng dugo sa bedsheet ng crib. Kinabukasan, nagulat ang mga katulong nang makita si Vicar na mahimbing na natutulog, habang napapaligiran ng mga patay na katawan ng mga ulupong. At ang shift sa gabi nang dumating ang ulupong. Ngunit ang dahilan ng kanilang hitsura ay nanatiling hindi alam. Tanging si Vicar lamang ang nakakaalam ng totoo. Makalipas ang 8 taon ay nakaupo sa klase nakikinig sa isang lecture. Pinag-uusapan ng guro ang iba't ibang antas ng mga espada sa espada. Ang mga baguhan ay hindi magagamit ang mana sword. Ang mga eksperto ang maaaring gumamit ng kahit kaunting mana, at ang sword graduates ay yaong maaaring maglabas ng mana sa isang likidong tulad o isang anyo. Ang huling antas kung saan solid ang aura at malayang nababago ang anyo nito, ay tinatawag na master ng espada. Napansin niya na ang pinakamalakas na miyembro ng Baskerville na si Sir Hugo ay nasa sword master level. Ang mga bata ay humanga sa katotohanan ito. Naisip ni Vicar sa kanyang sarili na kailangan niyang ibalik ang kanyang lakas tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Bago pa ang kanyang seremonya ng pagtanda, napansin ng guro na si Vicar ay nawawala sa mga pag-iisip at itinatampok ang kanyang mga nagawa. Ang pagkakaroon ng malakas na katawan dahil sa pagsisid sa Styx River sa loob ng 7 minuto at ang pagtuturo sa kanya ng isang bagay ay magdadala sa kanya upang maunawaan ang 100 bagay. Mas talented kaysa sa iba. Ang pagkilala ng patriarka sa parteng iyon ay nagpapasaya sa kanya. Habang iniisip ni Vicar kung gaano katagal bago mapatay si Hugo sa edad na 8 taong gulang, ang isang set ng triplets ay ngumiti ng malawak, habang nakatitig sa kanya. Isang kamay ang nagtulak kay Vicar bilang siya ay tinatawag na Garbage Vicar. Ito ay ang triplets, na narinig ang kakaibang chismis tungkol kay Vicar na nasa ilog sa loob ng 7 minuto at sinakal ang 2 ulupong noong siya ay sanggol, nilapitan nila siya. Dito nanatili habang inaalala ang kanyang mga alaala sa 3 ito, batid na sila ang mananaksak sa kanya noong siya ay tumakas. Dahil sa paninirang puri sa kanyang nakaraang buhay, tinawag silang Hugo Locke Baskerville Trident na tatawagin lang silang high, middle, at low. Sinigawan nila si Vicar na huminto sa pagsisinungaling, na nagsasabi na hindi nila siya gusto, alam nilang mahihirapan sila sa hinaharap. Nagpasya si Vicar na ilagay ang mga ito sa kanilang lugar, na ngayon ay nagtuturo ng kutsilyo sa lunas, na nagsasabi na ang kanyang katawan ay tulad ng bakal. Dahil siya ay nasa ilog ng napakatagal na ginawa siyang immune sa mga pinsala ng blades. Mula sa tanong ni Hai, maaari niyang subukan ito. Tinawag ni Hai, si Low, takip ang bibig ni Vicar upang pigilan siya sa paghinga, na nagsasabi na kakainin niya ang kanyang kamay kung ang pahinga ay tumagal ng 3 minuto,
Nagpasya si Vicker na maglaro kasama ang kanilang pamamaraan. 1 minuto ang lumipas para kay High at Middle. Maniwala ka na peke ang chismis. Lumipas ang 3 minuto at napagtanto nilang magaling si Vicker. Lumipas ang 10 minuto at natigilan sila sa pagsasalita. Nagpasya silang pakawalan si Vicker. Isang tunog ng crunching ang naririnig. Habang mababa ang tingin sa kanyang kamay at lumalabas ang dugo. Dumura habang sumisigaw sa sakit. Sina High at Middle ay napasigaw kay Vicker, na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Habang si Vicker na may matingkad na pulang mata habang pinupunasan niya ang dugo. Ang kanyang ngiti ay paulit-ulit na sinabi nilang kakainin niya din ang kanilang kamay ni High at Middle, para pabulaanan pabalik ang kanilang tapang sa pagsasabing hindi sila natatakot kay Vicker, ngunit si Lo ay natatakot. Habang hawak niya ang kanyang dumudugo na kamay sa gitna, tumitig kay Lo na hindi makapaniwala. Tinangka nilang umalis upang maghanap ng pari na mag-aayos sa kamay ni Lo, ngunit pinigilan sila ni Vicker sa sobrang galit. Sinaksak ni Vicker sa tiyan na sinasabing mas matanda sila sa kanya. Sa kanyang pagtataka, hindi siya tinaga ng kutsilyo. Ipinaalala sa kanila ni Vicker na ang pagiging Baskerville ay nangangahulugan na ang kapangyarihan at talento ay mas malaki kaysa sa edad. Napahiyaw sa sakit si High, habang pinipihit ni Vicker ang kanyang kamay. Si Vicker sa kanila na parang nag-anyong aso at sinasabi sa kanila na makipaglaro hanggang sa dulo sa kanya. Napapasigaw sa sakit si High at sigaw na totoo ang chismis kay Vicker. Bitawan natin ang kamay niya, sabay suntok sa mukha niya. Nagulat si Middle at Lo nang bumagsak si High sa lupa na nabali ang kanyang mga ngipin at ang pagdurugo ng kanyang elong. Si Middle ay may pagtatangkang lumaban. Pero sinipa lang siya ni Vicker sa tagiliran ng walang effort. Halos mawasak na, at si Lo ay nadapa sa lupa, nagulat sa nangyari. Sinabihan siya ni Vicker na huwag matakot dahil gagaling siya sa sandaling magamot, ngunit binalaan siya habang pinupulot niya ang kutsilyo sa sahig na hindi siya lalabas ng silid at kailangan nilang mamuhay ng may kakulangan sa ginhawa ng kanilang sariling katawan. Sa rate na ito, nag-aalok si Vicker sa isa sa kanila ng pagkakataong umalis sa silid. At habang tinititigan niya ang kutsilyo sa kanyang kamay, tinanong ni Lo kung sino sa kanila ang maaaring umalis. Habang hawak ng dalawa pang kapatid ang kanilang mga sugat, ang kutsilyo ay ibinato sa kanila, habang si Vicker ay nagsasabi sa kanila na magpasya sa kanilang sarili. Dahan-dahan nilisan ni Vicker ang silid at binanggit na hindi siya makapaghintay ng masyadong mahaba at dapat itong mapagpasyahan ng mabilis na may dugo. Ang pulang mga mata na may ngiti sa kanyang mukha. Lumingon si Vicker sa kanila habang nagsasara ang pinto, sinasabing kahit papaano ay nanalo sila ay dapat mabuhay. Habang nagsasara ang pinto, naiwan ang triplets at nagulat, ngunit hindi nagtagal ay nagkatitigan. Ang mga tunog ng away at sigawan ay maririnig sa likod ng mga pinto. Habang si Vicker ay nakatayo upang makinig habang nakangiti, samantala ang Triton ng Baskerville ay nagsimulang magbahagi ng higit pang mga ulat kay Hugo na isa pang madugong sitwasyon ang naganap sa angka ng morgue. Tungkol sa mga minahan ng Ruby, ang Morgue Clan na nagsasabi na ito ay sa kanila. Sinabi ni Hugo na ang isang pagkakataon sa hinaharap ay magbibigay daan sa kanila na talakayin ito ng maayos. At iniisip kung ano pa ang naroon upang magulat ng higit pang mga ulat. Na si Vicker ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa mahigpit na pagsusulit. Si Hugo ay masaya sa katotohanan iyon at nagtataka kung saan ay magaganap ang praktikal na pagsusulit sa loob ng 5 araw. Ang Guardian Knights ay umalis upang maghanda ng higit pang mga tugon kay Barry na ginagawang bakante ang kuta. Ngayon si Barry ay sa higit pang mga ulat tungkol sa labanan sa pagitan ng mga batang masters na nagsasaad na walang mga pagkamatay. Ngunit ayon sa ulat na si High, ang mga ngipin ay ganap na nasira. Nabasag ang panga ni Middle at naputol ang kaliwang index ni Lo. Nakarecover na sila mula sa kanilang mga pisikal na pinsala, ngunit ang kanilang mental na estado ay nasira. Nagulat si Hugo nang marinig na nag-aaway ang triplets sa isa't isa dahil malapit sila sa isa't isa. Si Barry, na mas maraming nagsasaad na si Vicker ang sangkot, na naging dahilan upang maalarma si Hugo. Nakita si Vicker na nakatayo sa harap ni Hugo at Barry. Binabati niya si Hugo bilang patriarka. Sinabi ni Hugo kay Vicker kung paano niya hindi pinaganya ang triplets. Sumagot si Vicker na nakatanggap sila ng tamang medikal na paggamot. Simula noon, sinabi ni Hugo na ang kanilang mga puso ay may kapansanan. Ang triplets ay hindi na kumakain o nag-uusap ng magkasama. Ang paggawa ng kanilang diskarte sa kombinasyon ay ganap na napunit.
Ngumiti si Vicker sa katahimikan. Tinanong ni Hugo kung mali na ginawa ni Vicker ang kanyang mga kapatid sa isang kabuoang gulo.